Naranasan mo na bang maramdaman ang matinding hiya ng isang taong inakusahan ng paglason sa sarili niyang asawa? Ako yan. Ang kasambahay namin na pinagkatiwalaan ko, siya ang naging susi sa pagtataksil na ito. Ako ang haligi ng tahanan, nagbigay ng 5 bilyong piso para sa kinabukasan. Ngunit bigla, tila ako'y naging walang pakialam, pinaghihinalaan ng lahat. Walang utang na loob ang nagdulot ng gulong ito. Pero may lihim na yaman ako. Ang katotohanan. Iyan ang aking trump card. Ibalik ko ang aking dangal. Magbibigay ako ng aral na hinding-hindi nila kailanman malilimutan. Naranasan niyo na bang gumawa ng isang bagay na walang mali siya, isang uri ng kabutihan pa nga, tapos napanood niyo itong napilipit at naging pinakamasamang pagkakamali sa inyong buhay? Yan mismo ang nangyari sa akin. Sa akin, kay Miguel Reyes. Ngayon, sa edad kong 67 taong gulang, narito ako, ikinukwento ang isang bahagi ng buhay ko na ayaw ko nang balikan. Pero kailangan niyong malaman. Ang daming tanong sa aking isipan. Bakit? Paano nangyari ang lahat ng ito? Sa loob-loob ko, parang gusto kong sumigaw. Ang bigat ng pakiramdam. Ang kahihiyan, ang hiya, ay parang pumupunit sa loob ko. Isipin niyo. Isang taong buong buhay ay nagpursigi, nagsikap at ngayon, isang akusasyon na hindi ko kailanman inakala. Parang isang masamang panaginip na ayaw kang pakawalan. Ako si Miguel Reyes. 67 taong gulang. Nagmamay-ari ako ng isang kumpanyang pang-logistics sa Phoenix, Arizona. Kung titignan niyo ako, isa lang akong ordinaryong Pilipino. Masipag. Mapagmahal sa pamilya, sa Sabado, nagboboluntaryo ako, nagtuturo ng Little League Baseball sa mga bata sa aming komunidad. Palagi akong nagbibigay ng malaking tip sa mga naglilingkod, dahil alam kong malaki ang tulong nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tanda ko ang lahat ng kaarawan ng mga mahal ko sa buhay, mula sa aking asawa hanggang sa aking mga apo. Sa tingin ko, isa akong mabuting tao. Isang responsableng mamamayan. Isang taong may prinsipyo. Pero ngayon, ayon sa records ng estado ng Arizona, at sa paningin ng marami, ako ay isang kriminal. Isang tao na nagtangkang lasonin ang sarili niyang asawa. Gamit lang, alam nyo ba, ng simpleng tubig. Isipin nyo. Ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao, ang pinakasimple at pinakamalinis na likido, iyan ang ginamit kong instrumento sa isang krimen na hindi ko naman ginawa. Walang nikatiting na katotohanan doon. Pero sino ang maniniwala sa akin? Sino ang magtatanggol sa akin sa gitna ng mga paratang na ito? Hayaan niyo akong ibalik kayo sa umaga nang magsimula ang lahat. Ika-4 ng Marso. Isang araw ng Martes, ang Martes, sa totoo lang, ay medyo kahina-hinala na. Sabi nga ng matatanda, walang magandang nangyayari tuwing Martes. Hindi ko pa alam yun noon. Wala akong kamalay-malay sa sakuna na paparating. Kung alam ko lang sana, kung may pahiwatig lang sana, nagising ako noon, pakiramdam ko ay nasa tuktok ako ng mundo. Hindi lang basta sa tuktok, nasa ulap. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay puno ng kagalakan, ng pagmamalaki. Hindi lang basta ligaya. Ito ay ang uri ng kaligayahan na bunga ng matinding pagod, ng sakripisyo, ng mga gabing walang tulog. Ang pakiramdam ng isang laban na matagumpay na natapos. Tingnan nyo, 3 buwan bago iyon, naisara ko ang pinakamalaking deal sa aking buong karera, isang malaking merger. Hindi lang basta-basta deal. Ang uri ng transaksyon na hindi lang basta negosyo. Ito ay isang pangarap na natupad. Isang patunay na ang lahat ng hirap ay may kapalit. Ang nagpatunay na tama ang aking mga desisyon, 2 taon ang inabot namin para dito. 2 buong taon na puno ng pagpupulong, ng negosasyon, ng pagbabasa ng mga makakapal na dokumento. Para akong nakipaglaban sa isang gyera na walang tigil, 4 na law firm ang kasama namin, bawat isa ay may sariling opinyon, sariling stratehiya. Para silang isang orkestra na kailangan mong i-conduct, bawat miyembro ay may sariling tono na kailangan mong pagsamahin sa isang himig. At ang kape? Naku po. Tinatayang 11,000 tasa ng kape ang ininom ko at ng aking team para lang mapagtagumpayan ito. Gabi-gabi, umaga-umaga. Kape ang naging kaibigan namin, ang naging gasolina sa aming pagpupuyat. Ang kape ang naging saksi sa aming pagod at pag-asa. Ito ang uri ng deal, alam nyo, na nagpapabago sa apelyido nyo. Hindi na kayo sinog lang. Kayo ay siya na.
Kayo ay may pangalan na. Ang uri ng tagumpay na nagpapatunay sa inyong halaga, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Ang ganitong tagumpay ay nagbubukas ng pinto sa isang mas maginhawang kinabukasan. Para sa akin. Para sa aking pamilya. Para sa aking asawa. Ang lahat ng ito ay para sa kanila. Ang huling wire transfer ay kalalabas lang noong gabi bago iyon, nag-clear na. Hindi na ito basta numero sa papel. Hindi na ito pangako lang. Totoo na. Tunay na tunay. Ang halaga? Isipin niyo. 5 bilyong piso, hayaan niyo akong ulitin para sa mga hindi nakarinig. 5 bilyong piso. Hindi lang basta barya-barya. Isang napakalaking halaga. Nasa joint account namin. Nakaupo doon parang may-ari ng lugar. Kasi totoo, kami na ang may-ari, naalala ko pa, nakatayo ako sa kusina noon, nakayapak. Hawak ko ang aking telepono. Nakatingin sa numerong iyon sa screen. Parang hindi totoo. Parang panaginip. Pero totoo. Nakangiti ako. Nakangiting mag-isa. Parang baliw, parang isang malaking pasasalamat ng universo sa lahat ng hirap, ng pagpupuyat, ng pagtitiis. Ang bawat sakripisyo, ang bawat oras na malayo ako sa aking asawa, ang bawat pasensya na naubos sa mga negosasyon, lahat ng iyon ay may kabuluhan na. Nagbunga na ang lahat. Ang pakiramdam na iyon, ng tunay na tagumpay, hindi ko kayang ipaliwanag ng buo. Ito ay isang halo ng pagod, ng ginhawa, ng kagalakan, at ng isang matinding kapayapaan sa kalooban. Parang natapos ka sa isang marathon na inabot ng 2 taon. Sa wakas, tapos na. Maaari ka nang magpahinga. Maaari ka nang magplano ng bagong buhay. Isang buhay na mas magaan at mas masaya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang tungkol sa pagiging mayaman. Ito ay tungkol sa katuparan. Sa pagpapatunay sa sarili mo na kaya mo. Na ang pangarap ay kayang abutin. Na ang tiyaga ay may gantimpala, ang iniisip ko lang noon ay ang kinabukasan. Ang mga bagay na maaari naming gawin. Ang mga lugar na maaari naming puntahan. Ang kapayapaan ng isip na ibibigay nito sa amin. Walang alalahanin. Walang agam-agam, sa isip ko, ito na ang umpisa ng aming tunay na ginhawa. Ang umpisa ng isang buhay na puno ng kasiyahan at seguridad. Pero hindi ko talaga alam, na yon din pala ang umpisa ng pinakamalaking pagsubok sa aking buhay. Ang 5 bilyong piso na yon, na akala ko ay magdadala ng kaligayahan, ay siya ring nagbukas ng pinto sa pagdududa, sa akusasyon, at sa sakit na hindi ko kailanman inakala. Parang isang gintong susi na nagbukas ng isang kahon ng Pandora. Nagsimula ang lahat doon. Sa isang Martes ng umaga na puno ng pag-asa. At ito ang simula ng aking kwento. Pagka-umaga pagkatapos ng malaking wire transfer, hindi ko na maipaliwanag ang pakiramdam ko noon. Parang lumulutang. Parang pinaghalo-halo ang kaligayahan, pagtataka, at isang malalim na kapayapaan. Ito na yata ang bunga ng lahat ng pinaghirapan namin. Naaalala ko pa, nakatayo ako sa aming kusina. Nakayapak lang ako, gaya ng dati tuwing umaga. Hawak ko ang aking telepono, at ang tingin ko ay nakapako sa screen. Ang numerong iyon. Ang 5 bilyong piso. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kinukusot ko ang aking mata, baka panaginip lang. Pero hindi. Totoong totoo. Kahit nakikita ko na, parang hirap pa rin akong intindihin na ang ganitong kalaking pera ay nasa aming account. Ito ang patunay na ang lahat ng aming sakripisyo, lahat ng aming pagod, ay may katumbas. Higit pa sa inaasahan. Dumating ang aking asawa, si Isabel. O Bel, gaya ng tawag ko sa kanya. Bumaba siya sa hagdan, nakasuot ng kanyang silk robe. Maluwag. Maganda. Ang kanyang buhok, medyo gusot pa, galing sa mahimbing na tulog. Ganyan siya palagi tuwing umaga. Hindi kailangan ng makeup. Hindi kailangan ng anuman. Simpleng-simple, pero napakaganda. Alam niya. Alam niyang maganda siya. Hindi siya mayabang. Pero alam niya ang kanyang halaga. Ang kanyang ganda. Iyon ang isa sa mga bagay na mahal ko sa kanya. Ang kanyang naturalesa. Ang kanyang pagiging totoo. Kinuha niya ang baso. Nagsalin ng fresh orange juice para sa kanya. At saka siya tumingin sa akin. Ang ngiti ko siguro ay abot tenga. Siguro parang baliw.
Hindi ako mapigilan. Nakangiti ka dyan parang ewan, sabi niya. May halong pagbibiro sa kanyang boses. Lagi ka namang ganyan, Miguel, iniisip ko, pero ngumiti lang ako. Halika dito, sabi ko sa kanya. Narinig ko ang aking sariling boses. Medyo nanginig pa sa excitement, naglakad siya papunta sa akin. Mabagal. Ganyan si Belle. Hindi siya nagmamadali. Parang alam na niya ang mangyayari. O baka iniisip niya na may sasabihin akong isang bagay na kailangan niyang kunwari hindi pinapansin. Ganyan din siya minsan. Mahirap basahin. Pero iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko siya. Hindi siya predictable. Hindi siya madaling maintindihan. Inabot ko sa kanya ang aking telepono. Pinanood ko ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang screen. Ang mga numero. Ang halaga, hindi siya nagulat. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya umiyak. Ganyan si Belle. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na inaasahan mo. Walang drama. Walang malaking reaksyon. Simpleng-simple lang. Tumingin lang siya sa akin. Ngumiti siya. Mabagal. Malawak. Ang ngiting iyon umabot sa kanyang mga mata. Tunay na ngiti. At tahimik niyang sinabi. Nandyan na pala. Iyon lang. Nandyan na pala. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Isang maliit na bahagi sa akin ay umaasa ng mas malaking reaksyon. Isang yakap. Isang sigaw ng kagalakan. Pero ito si Belle. At iyon ang mahalaga. Ang kanyang simpleng pagtanggap. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal kita, bulong ko, ibinigay niya sa akin ang telepono. Kinuha niya ang kanyang orange juice. At saka siya naglakad papunta sa sala. Parang pinakitaan ko lang siya ng isang video sa YouTube na medyo interesante. Ganyan si Belle. Kalmado. Parang marmol na sahig. Walang gulat. Walang emosyon na lumalabas. Pero alam ko sa loob masaya siya. Sumunod ako sa kanya sa sala. Nakaupo na siya sa sofa, nagbabasa ng kung ano sa kanyang tablet. Umupo ako sa tabi niya at saka kami nag-usap. Nag-usap kami ng totoo. Yung uri ng pag-uusap na parang bumalik kami sa panahong bagong kasal pa lang kami. Bago pa kami malunod sa trabaho. Bago pa kainin ng aking kumpanya ang karamihan sa aking oras. Nag-usap kami ng matagal. May koneksyon. May pagmamahal. Nag-usap kami tungkol sa bakasyon na lagi naming ipinagpapaliban. Ang Italy, siguro. O Portugal. Minsan na siyang nakapunta sa Portugal bago niya ako nakilala. Hindi niya ako tinantanan tungkol sa tinapay doon. Palagi niyang ikinukwento. Ang sarap daw. Ang ganda ng lugar. Gusto niyang balikan. At gusto kong dalhin siya doon. Nag-usap din kami tungkol sa pag-renovate ng aming kusina. Ang kusina na luma na pero puno ng alaala. Ngayon, sa wakas, kaya na naming gawing bago. Kaya na naming gawin ang lahat ng gusto niya, nag-usap kami tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Hindi lang ang pera. Kundi ang patunay. Ang patunay na sulit ang lahat ng aming sakripisyo. Ang bawat gabing nag-isa ako sa opisina. Ang bawat pagkakataon na hindi ko siya nasasamahan. Lahat ng iyon ngayon ay may katumbas. Sa gitna ng aming pag-uusap, inabot ko ang kanyang kamay. Nasiyahan ako sa init ng kanyang palad. At sinabi ko sa kanya mula sa kaibuturan ng aking puso. Lahat ng ito, Belle, wala itong kabuluhan kung wala ka. Pinisil niya ang aking kamay. Alam ko, sabi niya, alam niya. Hindi niya kailangang sabihin pa. Hindi niya kailangang ipaliwanag. Alam ko na alam niya. At iyon ay sapat na. Iyon ay higit pa sa sapat. Ang umagang iyon ay perpekto. Isang umaga na puno ng pag-asa. Puno ng pagmamahalan. Puno ng mga plano. Akala ko, ito na ang umpisa ng aming tunay na kaligayahan. Isang buhay na walang alalahanin. Isang buhay na magkasama naming bubuin. Isang buhay na sulit ang lahat ng pinagdaanan namin. Pero, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nasa likod ng lahat ng kapayapaan at pag-asa na yon, may isang anino na nagkukubli. Isang anino na dahan-dahang lumalapit. At sa lalong madaling panahon, babago sa lahat. Babago sa buhay ko. Babago sa buhay naming dalawa.
Magpakailanman. Bago ako magpatuloy sa aking kwento, mahalaga na ipakilala ko sa inyo ang isa pang karakter, siya si Elena. Si Elena ang aming kasambahay. Halos 8 buwan na siyang nagtatrabaho sa amin noon. Naalala ko pa. Ang paraan ng pagkuha namin sa kanya sa pamamagitan ng isang agency. Isang website lang at numero ng telepono. Walang masyadong papel. Pero mabilis ang proseso. Kailangan namin ng mapagkakatiwalaan. At noon, si Elena ay tila ang sagot sa aming pangangailangan. Si Elena ay isang babaeng tahimik. Hindi siya madaldal. Hindi siya mahilig makipagkwentuhan, nasa edad 50. Medyo payat. Lagi siyang nakasuot ng maayos, malinis. Ang kanyang buhok, laging nakapusod ng mahigpit, pero sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, napaka-epektibo niya sa kanyang trabaho. Kung titignan mo siya, makikita mo ang sipag. Ang tiyaga. Ang pagiging detalyado. Ang paraan niya ng paglilinis, halos walang bahid. Walang mansa. Walang alikabok, para kanyang hinuhusgahan, kahit hindi siya nakatingin. Ganoon siya ka-meticulous, ganyan siya. Maging ang simpleng pag-aayos ng mga unan sa sala, may sarili siyang sining doon, lahat ng gamit, laging nakalagay sa tamang pwesto. Kung may nilipat ako, kinabukasan, babalik ito sa original na kinalalagyan. Akala ko, iyon ay tanda lang ng kanyang pagiging organisado. At wala na doon. Tuwing weekday, eksaktong alas 8 ng umaga siya dumarating, hindi siya nalalate. Kahit kailan. Kahit 1 minuto, at hindi rin siya maaga. Kahit 1 minuto, eksakto. Parang relo. Ganyan si Elena. Napaka-konsistente. At sa loob ng aming bahay, gumagalaw siya. Parang multo, naroroon siya. Pero halos hindi mo siya maramdaman, para siyang anino. Lumilipat mula sa isang silid patungo sa isa pa, ang tunog ng kanyang paggalaw, halos hindi mo maririnig, para siyang isang hangin na dumadaan. Presente. Pero invisible, ganyan ang mga magagaling na kasambahay. May sarili silang sining sa pagiging hindi nakikita, napakarespeto. Napakahusay. Noon, nagustuhan ko si Elena. Malaki ang tiwala ko sa kanya, ang kape niya. Napakasarap. Palagi siyang nagtitimpla ng kape para sa akin tuwing umaga, may sarili siyang paraan. Hindi masyadong matapang. Hindi rin masyadong matamis, tama lang. Perfect. Ganoon ang kanyang pagtitimpla, at hindi siya kailanman nagtatanong ng mga bagay na hindi kailangan, walang chismis. Walang pagmamaru, kung may itatanong siya, direkta sa trabaho. Walang personal na buhay na hinuhukay. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit komportable kami sa kanya. May respeto siya sa aming pribadong buhay. At sa totoo lang, mas gusto ko ang mga taong ganoon. Tahimik. Gumagawa ng trabaho. Pero, may isang bagay na hindi ko alam, isang bagay na hindi ko kayang malaman noon, isang bagay na kung alam ko lang sana, siguro, ibang-iba ang naging takbo ng lahat. Na kung saan, sa isang hindi ko malamang punto, nagpasya si Elena, nagpasya siya na ang aking asawa, si Belle, ay mapanganib, hindi lang basta cold. Hindi lang basta mahirap pakisamahan, hindi lang basta ang uri ng babae na ilalarawan mo bilang madaming arte. Hindi. Mapanganib, iyon ang salita. Ang salita na hindi ko kailanman inakala na maiugnay kay Belle. Para sa akin, si Belle ay aking asawa. Ang ilaw ng aking tahanan. Ang aking kasama sa buhay. Ang aking matalik na kaibigan. Ang aking lahat. Mapagmahal. Matulungin. Matalino. Maganda, hindi ko kailanman nakita si Belle na ganoon, ngunit sa mata ni Elena, iba ang kanyang pananaw, sa loob ng maraming buwan, tahimik siyang nagmamasid. Para siyang isang anino. Nagmamasid. Nagmamanman ang bawat galaw ni Belle. Bawat salita. Bawat kilos, siguro, napansin niya ang mga bagay na hindi ko napansin, ang mga maliit na detalye. Ang mga bagay na sa aking mata ay ordinaryo lang, pero sa mata ni Elena, iba ang ibig sabihin, ano kaya ang nakita niya? Ano kaya ang nagtulak sa kanya upang magkaroon ng ganitong matinding hinala? Hindi ko alam. Wala akong ideya. Ang buong panahong iyon, habang kami ay naniniwalang mayroon kaming isang tapat, tahimik, at epektibong kasambahay, mayroong isang bagay na nakatago, mayroong isang lihim na mundo sa loob ng aming sariling tahanan. Isang mundo na ako, bilang may-ari ng bahay, bilang asawa, ay walang kamalay-malay.
Ang kanyang pagiging tahimik, na noon ay itinuring kong isang kabutihan, ay nagkaroon ng iba't ibang kahulugan sa paglipas ng panahon, hindi lang pala ito paggalang. Hindi lang pala ito pagiging profesional, ito ay pagmamasid. Ito ay pagtatago. Ito ay pagbuo ng sariling konklusyon, sa kanyang sariling isip, isang konklusyon na, sa bandang huli, ay nagpabago sa takbo ng aming buhay, nagdulot ng kaguluhan. Ng sakit. Ng pagdududa. Sino si Elena? Ano ang kanyang tunay na motibo? Sa ngayon, sa puntong ito ng aking kwento, siya ay isang simpleng kasambahay, tahimik. Epektibo. Nagtitimpla ng masarap na kape, pero sa likod ng tahimik na facade na yon, mayroong isang isip na abalang-abala, isang isip na may sariling pananaw, isang pananaw na napakadelikado. At mapanganib, hindi lang para kay Belle, kundi para sa akin din at sa aming buong pamilya. Ang kasambahay na akala ko ay isang pagpapala, ay naging isang saksing may sariling agenda, isang taong hindi ko lubos na kilala, isang taong nagtatago ng isang malaking sikreto, ang sikreto na ito, sa lalong madaling panahon, ay lalabas. At magdudulot ng isang malaking, hindi inaasahang problema, isang problema na sisira sa aming tahimik na buhay. Balik tayo sa araw ng Martes na yon. Pagkatapos ng mainit naming pag-uusap ni Belle tungkol sa aming mga pangarap, sa mga bakasyon, at sa pag-renovate ng kusina, sumapit na ang hapon. Hapon na lumipas ng mabilis. Bandang hapon na noon, nagmungkahi si Belle. Miguel, sabi niya. Bakit hindi tayo magdiwang? Ngayon na ang pagkakataon. Hindi naman daw kailangan ng bonggang selebrasyon. Simpleng-simple lang, isang masarap na hapunan dito sa bahay, si Elena daw ang maghahanda. At bubuksan namin ang isang magandang botelya ng alak, gagawin daw naming isang gabi na memorable, nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, napakasarap pakinggan ng mga salitang iyon. Ang isang simpleng hapunan. Pero puno ng pagmamahal at pag-asa, sabi ko, perfect yan, Belle. Gusto ko yan. Ang pakiramdam ko noon, ito na. Ito na ang simula ng bago naming kabanata. At totoo nga. Naghanda si Elena, isang masarap na inihaw na tupa, na may kasamang inihaw na gulay, ang amoy pa lang, nakakatakam na. Lumaganap sa buong bahay, amoy na parang sinasabing, uy, masarap ang buhay. Ito ang uri ng pagkain na kapag kinain mo, pakiramdam mo ay isa kang taong may pinong panlasa, mayaman. Hindi lang sa pera, kundi sa buhay. Sa karanasan, ang aming hapagkainan noon ay naging sentro ng gabi. Si Belle, alam nyo ba, siya mismo ang nag-ayos ng mesa. Iyon ang isang bagay na halos hindi niya ginagawa, kadalasan, si Elena ang gumagawa niyan. Pero noon, si Belle mismo, inilabas niya ang mga mamahaling plato. Ang mga tinidor at kutsara na para lang sa okasyon, naglagay siya ng mga kandila. Maliliit. Nagbibigay ng malambot na liwanag, at sa kanya hinanap ang mga magagandang napkin. Alam nyo na, yung mga napkin na parang nawawala sa mga malalaking bahay, sa loob-loob ko noon, ang ganda ng gabi. Ang ganda ng buhay. Umupo kami sa hapagkainan, ang lahat ay kaaya-aya. Tunay na kaaya-aya, ang katahimikan. Ang init. Ang ilaw ng kandila. Ang amoy ng pagkain, ang presensya ng aking asawa, naalala ko pa. Iniisip ko noon, ito na. Ito na ang bersyon ng buhay na pinaghirapan mo. Ito na ang gantimpala. Para akong nasa isang pelikula na may magandang wakas, napakasarap ng pakiramdam. Napanatag ako. At saka nagsimula ang lahat. Tumayo si Belle. Kukuha lang ako ng tubig, sabi niya, pumunta siya sa kusina, sandali lang siyang nawala. Hindi ko siya pinansin ng masyado, normal lang. Siyempre, kailangan ng tubig. Pangtanggal umay sa masarap na pagkain, bumalik siya. May dala siyang dalawang baso ng tubig. Malinis. Malamig, inilagay niya ang isang baso sa harap ko, at saka siya umupo. Sa kanyang upuan, mumiti siya. Ang ngiti na yon. Ang ngiting lagi kong nakikita. Para sa atin, sabi niya, habang itinataas ang kanyang baso, nagklink kami ng baso. Tunog ng pagdiriwang. Tunog ng pagmamahalan. Para sa atin, sabi ko. At saka ko kinuha ang aking baso. Ito na. Ang oras na yon, ang sandali na magbabago sa lahat. Doon na lumabas si Elena, hindi siya galing sa kusina. Hindi, galing siya sa kanto ng pasilyo. Sa pasilyo mismo, medyo nagulat ako. At medyo naisip ko, bakit kaya doon? Wala naman siyang dahilan para naroon.
Dapat, naglilinis siya sa likod ng bahay, pero naroon siya. Nakatayo malapit sa aking balikat, may dala siyang isang basket ng tinapay. Mga dinner roll, ang mga tinapay na yon, hindi naman talaga kailangan na siya mismo ang magdala, pwede namang ilagay lang sa counter. O idaan sa kusina, pero personal niya itong dinala. Habang inilalapag niya ang basket ng tinapay sa mesa, bahagya siyang yumuko, bahagya siyang lumapit sa akin, ang lapit niya, sapat lang upang ako lang ang makarinig, walang ibang makakarinig. Kahit si Belle, at saka siya bumulong. Ang kanyang boses, halos hindi mo maririnig, isang bulong. Pero parang kulog sa aking tenga. Huwag ninyong inumin, sabi niya. Pagpalitin inyo ang mga baso. 4 na salita. Halos walang hininga, 4 na salita na nagpatigil sa mundo. Pakiramdam ko, nanindig ang lahat ng balahibo ko, parang may tumutusok sa akin, ang dugo ko, parang lumamig, ano? Ano ang sinasabi niya, hindi ko naintindihan. Hindi ako makahinga. Pagkatapos noon, mabilis siyang umayos ng tindig, nakangiti siya, na parang walang nangyari. Enjoy your dinner po, sabi niya. Sa kanyang normal na boses, walang bakas ng anumang emosyon, at saka siya naglakad pabalik. Papunta sa kusina, parang walang inilabas na isang bomba sa gitna ng aking dibdib, bomba. Iyan ang pakiramdam ko. Naiwan ako doon. Nakaupo. Tulala, si Belle, nagsasalita pa rin, tungkol sa Portugal yata. O baka sa kitchen renovation, ang kanyang baso, nakataas pa. Kalahati na sa kanyang labi, pero nagambala siya ng isang bagay sa kanyang telepono, at ako. Ako naman. Nakatingin lang sa aking baso, ang baso ng tubig. Ang baso na, ayon kay Elena, ay hindi ko dapat inumin. Gusto kong maunawaan niyo ang sandaling iyon, hindi ako nag-isip ng malinaw, hindi ako nag-isip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, lahat ng iyon, naganap sa loob ng ilang segundo, para akong isang hayop, nasa pure instinct ako. Ang uri ng instinct na nilalampasan ang lahat ng lohika, diretsyo mula sa stimulus patungo sa aksyon, walang pag-aalinlangan. Walang pangalawang isip. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang bulong, kumakalat sa aking isipan. Umuulit. Huwag ninyong inumin. Pagpalitin inyo ang mga baso. Bakit? Bakit niya sinabi yon? Ano ang ibig sabihin, mayroon bang kung ano sa tubig, si Belle? Si Belle ang nagdala ng tubig, pero hindi ko na inisip iyon. Ang tanging nasa isip ko, ang babala na yon, malakas. Maliwanag. Kailangan kong kumilos, kailangan kong sundin ang sinabi niya, kahit hindi ko alam kung bakit, ang gut feel. Ang instinct, yan ang nangibabaw sa akin. Pagkatapos ng bulong ni Elena, matapos niyang sabihin sa akin na huwag kong inumin at pagpalitin ang mga baso para akong nabato, ang isip ko halos hindi na gumana. Para akong naghang, sa loob-loob ko, tinatanong ko ang sarili ko. Ano ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito, si Belle? Ang aking asawa. Siya ang nagdala ng baso, posible ba? Posible bang may kung ano doon, pero hindi ako nag-isip ng malinaw? Hindi ako makapag-isip ng kahit ano. Ang tanging naroroon sa akin noon ay ang puro. Ang malalim na instinct. Ang instinct ng isang hayop, yung uri ng instinct na nilalampasan ang lahat ng lohika. Ang lahat ng pangangatwiran, diretsyo mula sa babala. Patungo sa isang mabilis na aksyon, walang pag-aalinlangan. Walang pangalawang isip, ang aking puso, kumakabog. Malakas. Mabilis, ang dugo ko, nanlalamig, alam kong may mali. At kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ngayon. Kaya ginawa ko, ipinagpalit ko ang mga baso, mabagal. Maayos. Walang bahid ng pagdududa. Walang pagmamadali, parang isa lang itong normal na galaw, parang inaabot ko lang ang isang lalagyan ng asin sa mesa, ganoon kasimple. Ganoon ka-casual, para hindi mahalata. Para walang makapansin. Si Belle, noon, ay hindi man lang tumingala, abala siya sa kanyang telepono, tumatawa siya sa kung anumang nakikita niya. Ipinapakita niya pa nga sa akin, lumapit ako para tingnan. Kunwari interesado, at sa sandaling iyon, sa loob ng segundo, nagawa ko ang lahat, ang kanyang baso ay nasa pwesto ko na, ang baso ko naman ay nasa pwesto niya, tapos na. Simple. Walang hirap, hindi niya napansin. Wala siyang ideya. Naisip ko noon, ayan. Tapos na. Ligtas na. Ayan. Nagawa ko na. Walang nangyari, walang makakaalam. Walang masamang mangyayari, inosente.
Akala ko, inosente ang galaw na yon, walang bahid ng masamang intensyon, isang simpleng pag-ingat. Ganoon lang. Pagkatapos noon, nagpatuloy kami sa pagkain, kumain kami. Masarap pa rin ang inihaw na tupa, nagtawanan kami. Nag-usap ulit, tungkol ulit sa Italy. Dati, Portugal ang gusto niya, pero sa puntong iyon, parang mas gusto ko na ang Italy. Hindi ko na trip ang Portugal, ang lahat ay bumalik sa normal, ang ilaw ng kandila. Ang amoy ng pagkain. Ang init ng kwarto, ang mga tawanan namin. Parang walang nangyari. Pero sa loob ko, hindi ako napanatag, may isang maliit na tinik. Na nakasuksok sa aking isipan, ang bulong ni Elena. Umuulit pa rin. Huwag niyong inumin. Pagpalitin niyo ang mga baso. Bakit? Hindi ko alam. Pero hindi ko inalis sa isip ko, nagmamasid ako. Tahimik. Hindi ko pinapahalata. At saka nangyari ang kinatatakutan ko. Kinuha ni Belle ang baso. Ang baso na, technically, ay akin dapat, ang baso na, ayon kay Elena, ay hindi dapat inumin, ang bagong baso niya. Ang dating akin, kinuha niya. Walang pag-aalinlangan. Walang pagtataka. At saka siya uminom. Isang mahabang higop, sinimsim niya ang tubig, pinanood ko siya. Bawat galaw. Bawat paglunok, at sa kanya inilapag ang baso. Hindi pa rin ako makahinga, naghihintay ako. Nang kung ano, at saka. Saka nagsimula ang pagbabago, sa kanyang mukha, hindi ito dramatikong pagbabago. Hindi tulad sa mga pelikula, yung tipong hahawakan ang lalamunan. Tapos matutumba ang mga kandila. Hindi ganoon, ito ay subtle. Napakatahimik. Napakaliit, ngunit kitang-kita ko. Ang kanyang kilay. Bahagyang kumunot, para siyang may iniisip. May hindi maintindihan, hinawakan niya ang kanyang collarbone, magaan lang. Parang napagod, kinurap niya ang kanyang mga mata. 2 beses. Mabilis, parang may inaalis siya. Okay ka lang, tanong ko, ang boses ko, medyo nanginginig. Hindi ko napigilan. Tumingin siya sa akin. Okay lang ako, sabi niya, pero ang kanyang boses, medyo mahina. Kaya lang, medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Kakaiba, ang salitang iyon. Nanatili sa aking isipan. Kakaiba. Ano ang kakaiba? Ano ang nangyayari, nagsimula ang pananakot? Ang takot, at saka. Saka siya hindi naging okay. Sa loob ng 60 segundo, 60 segundo lang, nagbago ang lahat, ang pakiramdam niya. Ang kanyang mukha. Ang kanyang katawan, nagsimula siyang huminga ng malalim. Humihingal ang kanyang mga mata, nanlaki. Malawak. Puno ng takot, isang kamay niya, mahigpit na humawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga buko-buko, pumuti sa higpit, kita ko ang pagod. Ang hirap. Ang sakit. Miguel, hirap niyang sabi, ang kanyang boses, halos hindi na lumabas, isang bulong. Puno ng hirap, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, tumayo agad ako, mabilis. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking telepono, dinial ko ang 117, numero ng emergency sa Pilipinas, nagsimula akong sumigaw sa telepono, nagsimula akong humingi ng tulong, nagsimula akong magdasal. Kailangan ko ng tulong, sigaw ko. Ang asawa ko. Nasasaktan siya. At habang sumisigaw ako, habang lumalapit ang ambulansya sa aking isip, nakatayo ako. Nakaluhod sa tabi niya, hinihikayat ko siya. Manatili ka sa akin, Belle. Manatili ka sa akin. Ang mga kandila. Nakasindi pa rin. Nagbibigay pa rin ng malambot na ilaw, ang inihaw na tupa. Mainit pa rin sa mesa, ang alak. Nakabukas pa rin ang lahat ng iyon. Ang perpektong gabi. Naglaho, naging isang bangungot. Isang kaguluhan. At sa isang lugar. Sa likod ng bahay, si Elena, naroroon siya, narinig niya ang lahat, ang bawat salita. Ang bawat tunog, ang bawat desperadong segundo na yon, narinig niya ang aking pagtawag sa 117, narinig niya ang aking pagsigaw. Ang aking pagmamakaawa, pero hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi, nagmamadali siyang pumunta sa akin para tumulong, pero hindi, tumayo lang siya sa pasilyong iyon, at pinanood ang lahat, ang aming perpektong gabi. Ang aming pagdiriwang, nawasak, sa isang iglap. Sa isang simpleng higop ng tubig, ang tubig na, hindi ko alam noon, ay magiging simula ng pinakamadilim na kabanata ng aming buhay, at si Elena. Ang tahimik na kasambahay,
siya ang tanging nakakaalam at siya ang tanging saksi sa kasawiang ito. Makalipas ang 3 araw. 3 araw na parang walang katapusan. 3 araw na puno ng pag-aalala. Pag-aalala para kay Belle. Pag-aalala para sa aking sarili, nakaupo ako sa isang kwartong kulay abo. Maliwanag ang ilaw. Malamig ang hangin, para akong nasa isang pelikula. Pero hindi ito pelikula. Ito ay totoong buhay. At sa totoong buhay, masakit. Masakit ang mga akusasyon. Masakit ang pagdududa. Sa harap ko, nakaupo si Detective Carl Harris, malapad ang kanyang mga balikat. Namumuti na ang kanyang buhok. Mayroon siyang bigot na tila ba ayaw nang magpatalo sa pagtanda, may hawak siyang notepad, yellow legal pad. Hindi siya gaanong nagsusulat. Ipinahihiwatig nito sa akin na hindi siya naghahanap ng impormasyon. Bagkus, siya ay bumubuo ng kanyang kaso. Ang kanyang desisyon ay tapos na. Nilibot niya ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata, tila ba nakakakita ng lahat, nakita niya ang aking pagod. Nakita niya ang aking takot. Pero siguro, hindi niya nakita ang aking inosensya. O baka naman, hindi lang niya yon pinansin. N. Reyes, sabi niya. At sa kanya inilabas muli ang litrato mula sa security camera. Ang eksaktong sandali ng aking kamay na nakatawid sa mesa. Ang eksaktong galaw ng baso, isang still frame. Walang konteksto, sa paningin ni Detective Harris, mukha itong pinakamadalas na gawin ng isang tao, ang pinakadeliberado. Ang pinakasinadya, naramdaman ko ang presyon. Ang bigat ng kanyang tingin. Ipinagpalit ko ang mga baso, sabi ko. Ang boses ko, medyo nanginginig. Kailangan kong maging malinaw. Kailangan kong sabihin ang totoo. Ang totoo lang. Sinabi ko na yan sa inyo, sabi niya. May halong pasensya. Parang nakikipag-usap siya sa isang bata. Isang bata na nagsisinungaling. Sabi niya, dahan-dahang tumatango. Tama. Pero ang hinihintay ko pa rin ay isang dahilan na may kabuluhan. Isang dahilan na may kabuluhan. Sa isip ko, ang dahilan ko ay simple lang. Ang babala. Ang bulong, pero paano ko iyon sasabihin? Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na walang nakasaksi? Maliban kay Elena, at ang sabi ni Elena, hindi siya nandoon. Ang inyong kasambahay, sabi niya. Elena Vargas. Ayon sa kanyang pahayag, siya ay nasa likod ng bahay noong hapunan. Hindi siya pumasok sa dining room sa anumang punto ng pagkain. Nag-usap na sila ni Elena. At ang kanyang pahayag. Ganito na pala ang nangyari, doon ko naramdaman na parang gumuguho na ang lupa sa ilalim ko, hindi biglaan. Konti lang. Pero sapat na para maramdaman ko ang peligro, ang bigat ng aking sitwasyon. Hindi po yan totoo, sabi ko. Medyo sigurado siya, sabi niya. Kung gayon, nagsisinungaling siya. Napakadaling sabihin. Ngunit paano ko ito mapapatunayan, walang ebidensya? Walang saksi, maliban sa aking salita. At sa salita ni Elena, at ang salita niya, tila ba mas pinaniwalaan nila. Nag-lean back si Detective Harris. Tumingin siya sa akin na parang mga guro ang tumitingin sa mga estudyante na nagbigay ng sagot na teknikal na tama, pero sa kabuuan ay mali. N. Reyes, sabi niya. Ang asawa ninyo ay nasa ospital. Ang preliminary toxicology report ay lumabas ngayong umaga. Tumigil siya sandali. Sinigurado niyang nakikinig ako. May nakitang sedative compound sa sistema niya. Mataas na konsentrasyon. Ang uri na hindi basta-basta napupunta doon ng hindi sinasadya. Ang silid ay naging napakatahimik, sa bawat salita niya, parang may bumabagsak na malaking bato sa dibdib ko, parang nabibiyak ang aking puso. Hindi po yan galing sa tubig, sabi ko. Ang boses ko mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Iyan ay kailangang nagmula sa ibang bagay. Sa pagkain. Sa alak. Sa kahit ano. Malinis ang pagkain. Malinis din ang alak, sabi niya. Kung gayon, hindi ko alam kung paano iyan napunta doon. Pero sigurado ako, hindi ako ang naglagay niyan. Nagkibit balikat siya. Pero ipinagpalit niyo ang mga baso. Dahil inutusan kayo ng kasambahay niyo na gawin yon. Sino ang nagsasabi na hindi siya nandoon? Sabi niya, hindi ito isang tanong. Para bang isa itong bato na inilapag sa mesa namin, parang nagsasabi, heto ang katotohanan. Tanggapin mo na.
At wala akong kahit anong magawa, wala akong ibang saksi. Walang audio, maliban na lang sa isang security camera na nakakuha ng aking kamay, at isang kasambahay na tila ba nagpa siya, sa pagitan ng Martes ng gabi at Huwebes ng umaga, na ang lahat ng iyon ay hindi nangyari. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin, kung ano ang mangyayari kay Belle, kung ano ang mangyayari sa aming pamilya. Naramdaman ko ang bigat ng aking sitwasyon, narito ako, nakaupo sa kulay abong kwartong iyon, inuusig. Pinaghihinalaan, mayroon akong pera. Marami pa nga, mayroon akong negosyo. Mayroon akong magandang bahay, mayroon akong asawa na mahal ko. At mahal ako, at ngayon, lahat ng iyon ay tila ba nasa bingit ng pagkasira, dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari, dahil sa isang bulong, dahil sa isang pagpapalit ng baso. At ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na inosente ka, pero ikaw ang tinitingnan na may kasalanan, mas masahol pa sa pagkakaroon ng kasalanan, mas masakit. Mas mahirap tanggapin, parang binalot ka ng kadiliman. Kahit maliwanag ang paligid, ang katotohanan ay nandyan. Alam ko. Nararamdaman ko, pero paano ko iyon maipapakita sa kanila? Paano ko mapapatunayan na ako ay hindi ang taong akala nila? Ang walang kasalanan ay dapat na nararamdaman na parang nakatayo sa matibay na lupa, mayroon kang matatag na pinagbabagsakan, mayroon kang pwedeng ipagmalaki, mayroon kang matatag na pwesto, pero hindi, ang kawalan ng kasalanan. Kapag walang naniniwala, ay parang mismong kasalanan, pareho ang bigat. Pareho ang lamig. Pareho ang pakiramdam na lumiit ang silid, lumiit ang mundo mo. Alam ko na yan ngayon, nalaman ko iyan sa isang kulay abong kwarto, sa isang Huwebes ng umaga, nakaupo sa harap ng isang detective na desidido na, natapos na ang kanyang coffee. At tapos na ang kanyang pag-iisip, handa na siya sa kanyang hatol, at ako. Wala akong magawa maliban sa maghintay. At manalangin na ang katotohanan, sa wakas, ay mananaig, na ang ilaw ay tatagos sa kadiliman, at mabibigyan ng katarungan ang aking pangalan, at ang pangalan ng aking mahal na asawa. Pinalaya nila ako noong hapong iyon. Hindi ako inaresto. Hindi pa. Pero alam ko, nakabitin pa rin sa hangin ang aking kapalaran. Alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Nang magpaalam ako kay Detective Harris sa pinto, nakipagkamay siya sa akin. Mahigpit ang kanyang kamay. Pero mayroon ding halong paggalang, iyong uri ng paggalang na nagsasabi, pwede kang umalis. Pero babalik ka rin dito. Yung pakiramdam na parang hindi ka pa talaga nakakalaya. Parang hinayaan ka lang nilang lumabas ng kulungan para bumalik ulit, hindi ko maintindihan kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ang kanilang plano? Paano nila ako patutunayan na may kasalanan, ang gulo sa aking isip? Parang may bagyo sa loob ng aking ulo. Nagmaneho ako pauwi. Isang makapal na ulap ang bumabalot sa akin. Hindi ko makita ang daan ng malinaw. Para akong nagmamaneho sa isang panaginip, halos hindi ko nakita ang aking sariling exit. Lampas na ako. Kailangan ko pang bumalik, pero hindi ko na inisip iyon. Ang tanging nasa isip ko, si Belle. Ang aking asawa, ano na kaya ang kanyang kalagayan? Paano na ang kanyang pakiramdam? Nabalitaan ko na gumaganda na ang kanyang kalagayan. Pero hindi pa rin ako mapakali, hindi pa rin ako mapalagay. Ang bahay. Iba ang pakiramdam nang pumasok ako, mas malaki. Parang mas malaki kaysa sa dati, pero mas malungkot. Mas walang laman, ang bahay namin, na dating puno ng tawanan, puno ng pagmamahalan, ngayon ay tila isang malaking kulungan, ang bawat sulok, ang bawat kwarto, ay nagpapaalala sa akin ng mga nakaraan. Ng mga masasayang alaala. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay nababalot ng takot at pangamba, ang dating tahanan, ngayon ay isang lugar na puno ng pagdududa. Ang dining room table. Naroon pa rin, mayroon pa ring bakas ng baso ng alak. Ang isa sa mga baso na yon, nakaupo pa rin doon. Nakatitig lang ako doon. Halos isang minuto, nakatitig lang ako sa bakas ng baso. Parang may kung ano doon, parang may gustong sabihin, na tauhan na lang ako. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong kumilos, hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Kailangan kong alamin ang katotohanan, pero paano? Kanino ako magtitiwala? Sino ang sasabihin sa akin ang totoo? Kailangan kong hanapin si Elena, siya lang ang nakakaalam. Siya lang ang makakapagsabi sa akin ng tunay na nangyari, pero nasaan siya? Paano ko siya mahahanap? Kinuha ko ang aking telepono. Dinial ko ang kanyang numero, tinawagan ko siya ng gabing iyon. 4 na beses. Dire-diretso, pero wala.
Ang tanging narinig ko, ang kanyang voicemail, ang kanyang outgoing message. Professional. Maikli, ang kanyang boses, hindi nag-imbita ng kwentuhan. You've reached Dolores. Leave a message. Si Dolores. Pero hindi ko alam kung sino siya, hindi ko alam kung ano ang kanyang tunay na motibo. Nag-iwan ako ng mensahe. Desperado. Puno ng pagmamakaawa. Dolores. Ito si Miguel Reyes. Kailangan kitang makausap ngayong gabi, pakiusap. Ano man ang iniisip mong nangyayari. Ano man ang dahilan mo para sabihin ang sinabi mo sa pulisya, kailangan mo muna akong kausapin. Pakiusap. Pagkatapos noon, ibinaba ko ang telepono, umupo ako sa gilid ng aking kama. Sa dilim. Mag-isa, ang dilim na bumabalot sa aking puso. Ang dilim ng aking isipan, matagal akong nanatili doon, nag-isip. Nagtatanong. Nagdududa. At saka ko ginawa ang isang bagay na ginagawa ng mga rational adult kapag naubusan na sila ng pagpipilian. Nagsimula akong mag-google, nagsimula akong maghanap ng impormasyon, nagsimula akong maghukay ng katotohanan, kailangan kong malaman. Kailangan kong makahanap ng kahit anong bakas, kahit anong clue. Kahit anong impormasyon na makakatulong sa akin. Pakiusap. Makinig kayong mabuti, dahil dito, sa puntong ito ng kwento, ang lahat ay magbabago. Hindi na ito tungkol sa isang baso ng tubig, ito ay magiging tungkol sa isang bagay na mas malaki. Mas kakaiba dahil ang paghahanap ko sa Google. Ang paghahanap na yon. Ang paghahanap na yon ang magbubukas ng pinto sa isang mundo na hindi ko kailanman inakala na posibleng mangyari, magbabago ang pananaw ko. Magbabago ang buhay ko. Magpakailanman. Itype ko ang kanyang buong pangalan. Dolores Vargas. Phoenix, Arizona, hindi ako umaasa ng malaki, siguro isang Facebook page. O isang LinkedIn profile na magpapatunay na siya ay ang taong sinasabi niya na siya ay isang simpleng kasambahay. Na may magandang record, pero ang nakita ko. Ang nakita ko doon ay mas malala pa, napakasama. At hindi ko inaasahan, isang bagay na magpapabago sa lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon, pabalik-balik sa kama. Hindi mapakali, ang mga imahe, hindi maalis sa aking isipan. Ang mukha ni Belle. Ang bulong ni Elena. Ang litrato ng aking kamay, at ang nakita ko sa internet. Ang lumang post sa forum, iyon ang bumago sa lahat. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makakuha ng tulong, tinawagan ko ang aking abogado. Si Attorney Patricia Santos, matapang. Matalino. Ang kanyang oras ay napakamahal. Pero sulit ang bawat sentimo, kailangan ko ang kanyang payo. Kailangan ko ang kanyang expertise, kailangan ko ang kanyang tulong para malaman kung ano ang susunod kong gagawin. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat. Walang tinago. Walang pinalampas, ang bulong ni Elena. Ang pagpapalit ng baso. Si Detective Harris. Ang lumang post sa forum, ang lahat ng detalye, inilatag ko sa kanya, sinabi ko sa kanya ang lahat ng iniisip ko. Ang lahat ng nararamdaman ko, ang takot. Ang pagdududa. Ang pangamba. Tahimik siyang nakinig. Hindi siya umimik. Hindi niya ako ininterrupt, doon ko nalaman na seryoso ang sitwasyon. Dahil si Attorney Santos, palaging nag-interrupt. Palaging may komento, ngunit ngayon wala. Nakikinig lang siya. Nag-iisip. Nagmamasid, para siyang nag-aayos ng isang gusot na sinulid. Dahan-dahan. Maingat. Nang matapos ako, nagpantinginan kami. Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses, seryoso. Kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Kailangan kong malaman ang totoo. May dahilan ba para gusto kang saktan ng iyong asawa? Isang tanong. Hindi ko inaasahan. Pero kailangan kong maging totoo. Kailangan kong maging honest, kahit mahirap. Kahit masakit. Halos natawa ako. Parang imposible. Attorney, hindi po. Sigurado po ako. Sigurado ka ba, Miguel, ang kanyang boses, naghihintay. Hindi nagmamadali. Ibinigay ko sa kanya ang 5 bilyong piso, 4 na oras bago mangyari ang lahat ng ito. Muli, isang tahimik. Isang mahabang pahinga, sa linya ng telepono, narinig ko siyang nagsusulat. Siguro, nagtatala. Tama, sabi niya sa wakas. Kung gayon, kailangan nating alamin kung sino si Elena Vargas.
Dahil sa ngayon, siya lang ang ibang tao sa loob ng bahay na yon. Siya ang sumalungat sa iyong pahayag. At anumang bagay na inilagay niya sa tubig na yon, huminto siya. Ang kanyang boses bumaba. Parang bumubulong. Miguel, sabi niya. At nagtaas ng boses. Kung bumulong siya sa iyo na huwag inumin ang tubig, ano ang ibig sabihin noon? Isang magandang tanong. Isang napakahalagang tanong, binuksan ko ang aking bibig. Pero hindi ako nakapagsalita. Tama siya, masyado akong abala sa pagtatanong kung bakit nagsinungaling si Elena sa pulisya. Nakalimutan ko ang pinakamahalagang tanong, kung paano niya nalaman na may lason sa tubig. Kung paano niya nalaman na mapanganib ang tubig, kung paano niya nalaman, kinuha ko ang hininga. Sinubukan kong mag-isip ng malinaw, pero ang takot. Nangingibabaw pa rin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi talaga, humiga ako sa kama. Malaki ang kama. Mas malaki kaysa sa dati. Dahil wala si Belle, nakatingin lang ako sa kisam. Tinatanong ang sarili, paano niya nalaman? Paano niya nalaman? Paano niya nalaman? Opsyon 1, nakakita siya ng isang bagay. Nasaksihan niya si Belle na gumawa ng isang bagay sa baso sa kusina. Kung totoo iyon, bakit siya nagsinungaling sa pulisya? Bakit hindi niya sinabi ang nakita niya? Bakit niya tinakpan si Belle? Opsyon 2, matagal na niyang pinagmamasdan si Belle. Bumubuo siya ng kaso sa kanyang sariling isip. Tulad ng sinasabi sa post sa forum, at ang compound sa tubig, walang kinalaman kay Belle. Nagmula sa ibang lugar. Sa ibang tao. Isang kontaminasyon na hindi pa maipaliwanag. At bumulong si Elena sa akin, batay. Sa kanyang hinala, opsyon 3, ang opsyon na ayaw kong tingnan ng direkta, si Elena. Si Elena ang naglagay ng lason doon. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, iyon ang dahilan. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang paniwalaan, pero kailangan kong buksan ang aking isipan. Kailangan kong maging handa sa lahat ng posibilidad, hindi ko alam kung ano ang totoo. Hindi ko alam kung kanino ako magtitiwala, pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Kailangan kong hanapin si Elena. Kailangan kong malaman ang kanyang sikreto, at nang sumunod na umaga. Maaga. Bago sumikat ang araw, nasa ospital ako. Nandun ako, gising si Belle. Medyo okay na. May kulay na ang kanyang mukha. Hindi na siya nakahiga. Nakaupo na siya sa kanyang kama, may gi pa rin sa kanyang braso. Pero iba na, nakatitig siya sa akin. Mukha kang pagod, sabi niya. Nasa hospital bed ka, sabi ko. Sa tingin ko, hindi ka nasa posisyon para punahin ang aking itsura. Halos mumiti siya. Saan ka ba galing? Mahabang kwento, sabi ko. Pero kailangan kong itanong sa'yo, sinabi ba nila sa'yo kung ano ang nasa tubig, tanong niya. Sedative. Mataas ang concentration. Tumango siya. Dahan-dahan. Nakatingin sa kanyang mga kamay. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Ang kanyang boses, mahina. Ako mismo ang kumuha ng mga baso, ako ang pumuno. Ako ang nagdala sa mesa. Hindi ko maintindihan. Itinaas niya ang kanyang tingin sa akin. Miguel, hindi ko maintindihan kung paano. Alam ko, sabi ko. Naniniwala ako sa'yo. At totoo. Naniniwala ako sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Ano man ang nangyayari, ano man ang sinulid na gumugulo sa paligid namin, tiningnan ko ang aking asawa sa hospital bed na yon, at naniwala ako sa kanya. Buong puso, na siyang dahilan na may isa pa akong taong dapat pagtuunan ng pansin, kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong kausapin siya, kailangan kong malaman ang totoo. Si Elena, papalabas na ako ng hospital, papunta ako sa aking sasakyan sa parking lot, nasa kamay ko na ang telepono. Tatawagan ko na si Patricia, pero biglang tumunog, isang hindi kilalang numero, sinagot ko, tahimik. Para sa isang sandali, at saka. Saka narinig ko ang kanyang boses, mahina. Mainat. Ang parehong boses na bumulong sa akin, ilang gabi na ang nakalipas, na bumago sa lahat. Ann Reyes, sabi ni Dolores. Sa tingin ko, kailangan nating magkita. Huminto ako sa paglalakad. Bakit ka nagsinungaling sa pulisya, Dolores? Umano'y. Dahil natakot ako tungkol saan, tanong ko, humugot siya ng hininga. May nakita ako, sabi niya. Ang kanyang boses nagbago. Ang pagiging propesyonal nawala.
At ang napalitan, hindi ko inaasahan. Takot. May nakita ako na nagsasabi sa akin na mas malaki ang lahat ng ito kaysa sa iniisip natin. Ang parking lot biglang naging napakalawak. Napakabukas. Ano ang nakita mo? Tanong ko. Hindi sa telepono, sabi niya. Sa personal. Bukas ng umaga. At Emma Reyes? Huminto siya. Humugot ng hininga. Pumunta ka ng mag-isa. At huwag mong sasabihin sa asawa mo. Ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako doon. Sa ilalim ng araw ng Arizona, ang mga sasakyan, dahan-dahang dumadaan sa akin, ang mundo, nagpapatuloy na parang walang nangyari, at ako. Wala akong kaide-ideya kung sino ang dapat kong. Nagising ako ng maaga kinabukasan. Hindi ako gaanong nakatulog. Puno ng kaba, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ni Dolores, kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan, ang lahat ay napakagulo. Napakahirap intindihin, pero alam ko. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kapait. Kahit gaano pa ito kasakit. Ang katotohanan. Madalas nating naririnig ang salitang iyan, parang ang linis. Parang ang ganda. Parang nagliliwanag, pero hindi iyan ang karanasan ko, ang katotohanan. Sa aking pananaw, ito ay madumi. Ito ay hindi comfortable. At kung minsan, nakaupo ito sa tapat mo sa isang Dennis, ang Dennis. Isang simpleng kainan. Sa gilid ng kalsada, hindi ko maintindihan. Bakit doon? Sa lahat ng lugar, bakit doon niya gustong makipagkita? Siguro, doon siya komportable. Siguro, mayroon siyang alaala doon, hindi ko alam. Pero wala na akong magawa. Iyon ang kanyang gusto. Kaya pumunta ako. Ako. Na inakusahan na nagtangkang lasonin ang aking asawa, at ang babaeng nasa gitna ng lahat ng ito. Gustong makipagkita sa isang lugar na nagsisilbi pa rin ng Grand Slam breakfast. Sa totoo lang, medyo nirespeto ko yon. Medyo nagandahan ako sa katapangan niya, parang sinasabi niya, kahit ano pa ang mangyari, kailangan pa rin nating kumain. Pumunta ako doon. Nauna ako. Pumili ako ng pwesto sa sulok. Malayo sa pinto. Nakatalikod sa pader. Nakaharap sa entrance, gusto kong sabihin na taktikal iyon. Pero sa totoo lang, ayaw ko lang na may sumulpot sa likod ko, sobra na ang nangyari sa akin sa isang linggo. Hindi ko nakakayanin ang isa pang sorpresa. Dumating siya. Eksaktong alas 7:02 ng umaga, siya. Si Dolores, suot pa rin niya ang kanyang navy cardigan. Ang kanyang sensible shoes. Ang kanyang buhok, nakapusod ng mahigpit. Gaya ng dati, pero may iba. May nagbago sa kanya, naroroon pa rin ang precision. Ang kaayusan, pero ang katatagan, ang composure, ay nawala. Parang may hairline cracks na tumatakbo sa buong mukha niya. Umupo siya sa tapat ko. Walang bati. Walang hi. Walang hello, inilapag niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Tumingin siya sa akin. Salamat po na dumating kayong mag-isa, sabi niya. Ang kanyang boses, mahina. Nanginginig. Halos hindi na ako dumating, sabi niya, alam kong natatakot siya. Alam kong nahihirapan siya. Nagsinungaling ka sa pulisya, Dolores, sabi ko. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong maging direkta. Sinabi mo na wala ka sa dining room. Naiintindihan mo ba kung anong klaseng posisyon ang inilalagay mo sa akin? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, sabi niya. Dahil ang abogado ko ay malapit ng gawing napakapubliko ang iyong pangalan. At gusto kong maintindihan kung ano ang nangyayari bago mahuli ang lahat. Attorney Santos, sabi ko, tumikim si Dolores. Para siyang naghahanda sa isang mahabang kwento. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri at saka siya nagsalita. May sinabi siyang hindi ko inaasahan. Pinagmamasdan ko ang iyong asawa sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan. Ang dami na pala niyang nalalaman. Dumating ang waitress. Nagtanong kung may gusto kaming orderin, umorder ako ng kape. Hindi ko kailangan. Pero kailangan kong gawin ang isang bagay. Para makontrol ang aking kaba, tumanggi si Dolores. Hindi siya kumibo, hinintay naming umalis ang waitress. Paano? Tanong ko. Kailangan kong malaman. N. Reyes, sabi niya.
Kailangan mong maintindihan ang isang bagay tungkol sa akin bago ko ipaliwanag ang lahat. Alam ko kung ano ang sinasabi ng mga tao. Alam ko na mayroong isang pamilya bago kayo. Ang mga Henderson. Doon sa Scottsdale. At alam ko na pinapunta ako ni Gerald Henderson dahil sa tingin niya ay paranoid ako. Huminto siya. Humugot ng hininga. Para siyang naghahanda. Mali siya, sabi niya. Ang kanyang asawa nagnanakaw sa kanya. Kumukuha ng pera sa kanilang household accounts. Maliit na halaga. Pero palagi. Sa loob ng 2 taon. Nakita ko. Sinubukan kong sabihin sa kanya. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Kaya umalis ako. Nag-divorce sila makalipas ang 14 na buwan. Malaking settlement ang nakuha ng kanyang asawa, sabi niya, tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko ang kanyang mukha. Wala siyang ginagawa. Hindi siya nagpe-perform. Hindi siya nagtatayo ng kahit anong theatrical, diretsyo lang. Nilalatag niya ang mga facts. Parang isang taong matagal nang nag-iisa. Matagal nang kinikimkim ang kanyang mga nalalaman. Okay, sabi ko. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong maging mapagpasensya. CJ. Ituloy mo. Ang sinabi niya sa akin. Ang lahat ng kanyang ikinuwento sa loob ng 40 minuto. Binago ang lahat, 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi pa gaanong katagal matapos akong magsimula sa final push sa merger. Napansin ni Dolores ang isang bagay. Isang Martes ng hapon. Habang naglilinis siya sa opisina sa itaas, ang opisina. Halos hindi ko ginagamit ang opisina. Dahil ang karamihan sa aking trabaho ay nagaganap sa headquarters ng kumpanya. Sa downtown. Paminsan-minsan. Ginagamit iyon ni Belle para sa kanyang personal admin. Sinabi niya sa akin minsan. Para sa mga bills. Sa correspondence. Kung ano-ano pa natagpuan ni Dolores. Nakatago sa loob ng isang hardcover book. Sa pangalawang shelf. Ang uri ng taguan na gumagana lang kung hindi talaga naghahanap. Isang serye ng mga email, hindi niya kinuha ang mga ito. Hindi niya kinunan ng litrato. Sinabi niya sa akin. May halong pagmamalaki. Hindi siya magnanakaw. Hindi niya gagawin yon, pero binasa niya. Binasa niya ang mga ito ng maingat. Sinuri niya ng mabuti at ang mga laman nito. Ang laman ng mga email, isang correspondence. Sa pagitan ni Belle. At isang lalaki na nagngangalang. Dahan-dahan niyang sinabi. Tinitingnan ang aking mukha. David Reyes. Ang aking nakababatang kapatid. Ang kapatid na hindi ko na kinausap sa loob ng 4 na taon. Ang kapatid na sumubok na kontrahin ang last will and testament ng aking ama. At natalo. Ang kapatid na sinisi ako. Nang malakas. Para sa kinalabasan ng kaso, ang kapatid. Sa aming huling pag-uusap, tiningnan niya ako sa mata. Sa burol. At sinabi niya, magbabayad ka para dito, Miguel. Hindi ko na iniisip si David sa loob ng maraming buwan. Hindi ako naging malapit, pero tila ba, iniisip niya ako. Tungkol saan ang mga email, tanong ko. Ang boses ko, napakatahimik. Napakahina. Isang plano, sabi ni Dolores. Para hamunin ang company ownership structure niyo. Pagkatapos ng aming pag-uusap ni Dolores sa Dennis, nagmaneho ako diretsyo sa opisina ni Attorney Patricia Santos. Kailangan ko ang kanyang tulong. Kailangan ko ang kanyang payo. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod kong gagawin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula umpisa hanggang katapusan. Walang itinatago ang mga email. Ang plano ni David. Ang pagtataksil. Ang gamot sa tubig. Ang lahat. Si Patricia, nakinig lang siya. Hindi umimik. Hindi nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, nagtala siya. Dahan-dahan. Hindi ako tiningnan, pero alam kong nakikinig siya. Alam kong naiintindihan niya ang bigat ng aking sitwasyon. Nang matapos ako, nagbuntong hininga siya. Okay, sabi niya. Heto ang sitwasyon natin. At sa kanya inilatag ang lahat. Isang plano. Malinaw. Direkta, parang inaayos niya ang isang gusot na sinulid. Maingat. Dahan-dahan, unang punto. Si Dolores ang naglagay ng gamot sa tubig. Iyon ay krimen, kailangan niya ng sariling abogado. Iyon ay ibang usapin.
Hiwalay na problema, pero ang kanyang testimonya tungkol sa mga email. Kung sasabihin niya sa korte ang kanyang nalalaman, kung isasampa namin ang formal na discovery process para sa correspondence ni Bell kay David, ayon kay Attorney Santos, babagsak ang lahat ng akusasyon na sinadya kong lasunin si Bell. Ang security footage, sabi niya. Ipinapakita nito ang pagpapalit ng mga baso. Pero ipinapakita rin nito ang isang kasambahay na bumubulong ng isang bagay. Isang bagay na sinabi ni Dolores na hindi nangyari. Iyan ang gagamitin natin. Iyan ang ipapakita natin. Sinabi ni Attorney Santos, gusto niya itong gawin loud, very fast. Para marinig ng lahat. Para malaman ng lahat ang katotohanan. At si David, tanong ko. Depende sa nilalaman ng mga email na yon, sabi niya, kung ang mga email ay nagpapakita ng isang malinaw na conspiracy para sirain ang merger, kung mayroong fraudulent challenge sa partnership agreement, kung mayroong dokumentadong koordinasyon. Iyon daw, ayon kay Attorney Santos, ay magiging malaking problema para kay David. Ang mga abogado sa Chicago biglang magiging hindi available. Ang dating nagtitiwala sa kanya. Biglang mawawala. Biglang hindi natutulong, ganyan ang buhay. At si Bell, tanong ko, doon, huminto si Attorney Santos. Tahimik. Nag-iisip. Iyan, sabi niya ng maingat. Iyan ay tanong na ikaw lang ang makakasagot. Ang mga email. Ipinapakita na alam niya ang balak ni David, pero pinoprotektahan ka ba niya? Sinusubukan ka ba niyang saktan? Iyon ang tanong. At ako lang ang makakasagot. Walang krimen sa pag-alam ng isang bagay, Miguel, sabi niya. Wala pa. Kailangan kong magpasya. Kailangan kong magtiwala, pero paano? Sino ang dapat kong paniwalaan, si Dolores na naglason sa tubig? Si David na gustong sirain ang aking negosyo, o si Bell na nagtatago ng isang malaking sikreto? Pumunta ako sa ospital ng hapong iyon, mas okay na si Bell. May kulay na ang kanyang mukha. Wala nang li. Nakaupo na siya, kumakain siya. Isang malungkot na tasa ng jello. Pero nakangiti pa rin, parang sinasabi niya, kaya ko ito. Tiningnan niya ako nang pumasok ako. Tumayo ako roon. Hindi nagsalita, tinitigan ko lang siya. Sinusuri. Sinusubukang alamin ang katotohanan, kung ano ang nasa kanyang puso. Nakikipag-ugnayan sa iyo si David, tanong ko, hindi siya nagulat. Hindi siya nag-iwas. Hindi siya kumurap, inilapag niya ang kanyang jello sa mesa. Itinikom ang kanyang mga kamay. Sabi niya, simple lang. Walang pag-aalinlangan, iyon ang kanyang tugon. Gaano katagal, tanong ko. At ang mga email? Tumigil siya. Para siyang nag-iisip. Para siyang naghahanap ng tamang salita. Binuksan mo ang mga gamit ko, sabi niya. May halong tampo sa kanyang boses. Ang kasambahay ang gumawa, sabi ko. Mahabang kwento, Bell. Ano ang ibig sabihin ng alam ko sa ilalim ng huling email ni David? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng pag-unawa. Ibig sabihin, sabi niya. Ang kanyang boses, tahimik. Simple. Totoo. Ang boses na nakalimutan ko na pala. Alam ko ang kanyang ginagawa. Nagdodokumento ako. Gumagawa ako ng file. Dadalhin ko kay Patricia kapag tapos na ang merger. Sa tamang panahon. Kapatid mo siya, sabi ko. Ang boses ko halos bulong. Ayaw kong dalhin sa iyo hanggat hindi ko hawak ang lahat, sabi niya. Ayaw kong harapin mo ito sa gitna ng pinakamalaking deal sa iyong karera. Ang silid ay tahimik. Tahimik na tahimik. Tanging ang tunog lang ng aming paghinga. Pinoprotektahan mo ako, sabi ko. Pinoprotektahan kita sa loob ng 11 taon, sabi niya. Akala mo ba titigil ako ngayon? Ngumiti siya. Ngiting tunay. Ngiting galing sa puso, gumaan ang aking pakiramdam. Nalaman ko ang katotohanan, alam kong hindi ka magiging okay. Hindi magiging okay si Dolores, pero sa aming dalawa. Ayos na, hindi ko nasasabihin na malinis na ang lahat. Pero magiging malinis. Malapit na. Si Dolores ay kinasuhan. Nang paglalagay ng gamot sa tubig, nakiusap ang kanyang abogado. Napababa ang kanyang sentensya, probation lang. Walang kulong. Pero kailangan niyang mag-testify. Kailangan niyang sabihin ang totoo, at sinabi niya. Totoo ang sinabi niya. Naniniwala ako.
Galing sa puso. Ang legal challenge ni David. Bumagsak. Bago pa man siya makasampa ng kaso, ang abogado sa Chicago. Biglang naging unavailable. Biglang hindi sumagot sa kanyang mga tawag, nakakatawa ang buhay. Tinawagan ako ni Detective Harris, pagkalipas ng 3 linggo, sinabi niya na hindi na ako person of interest. Hindi na ako pinaghihinalaan, pero ang kanyang boses. Hindi humihingi ng sorry. Pero sinasabi, nagbago na ang isip ko. Sinabi ko, salamat. Pero sa totoo lang, hindi ko yon sinabi ng may sincerity. Hindi ako nagpapasalamat. Hindi sa kanya. Si Belle. Umuwi noong Huwebes. Isa pang Huwebes, parang sinasabi ng universo, okay na. Aayusin ko na. Pumasok siya. Tumayo sa kusina. Tumingin. Sinuri ang kanyang paligid, tahimik ang bahay. Malaki. Mas malaki kaysa sa dati. I-renovate natin ang kusinang ito, sabi niya. Ano man ang gusto mo, sabi ko, tumalikod siya. Tumingin sa akin. Lumapit ako, hinawakan ang kanyang kamay. Pinaniwalaan mo ako, sabi niya. Siyempre naman, sabi ko. Hindi ka ba naniniwala? Karamihan ng tao, hindi, sabi niya. Hindi ako karamihan ng tao, sabi ko. Ako yung nagbigay ng 5 bilyong piso sa kanyang asawa. Sa isang araw ng Martes. Tumawa siya. Tumawa siyang totoo. Ang uri ng tawanan na umaabot sa kanyang mga mata, at doon. Sa simpleng tawanan na yon. Sa tahimik na kusina namin, naramdaman ko. Naramdaman kong bumalik ang lupa sa ilalim ng aking mga paa, matatag. Sa wakas. Parang isang bagay na pwede kang tumayo, parang katotohanan. Dumating na rin sa wakas, at iyon ang simula ng aming bagong kabanata. Salamat sa inyong pakikinig. At sa susunod na may bumulong sa inyo, tanungin muna ninyo ng maraming beses. Bago kayo kumilos. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video. Mag-subscribe rin kayo. Para marami pa kayong mapakinggan. Tungkol sa tunay na buhay. Laging tandaan. Sa buhay, laging may pagsubok. Mahalaga ang pananampalataya. At pagmamahal sa pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig.